The Boss Husband. Credit to the author. 126 hanggang 30. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bilang isang marangal na kawani na bumibili ng almusal, nadama ni Justin na napakawalang galang para sa mga kababaihan na hindi pumasok sa pormasayon at tanggapin siya. Lalo siyang na-curious kung ano ang pinag-uusapan ng mga babae. Kaya naman, pagkatapos maibaba ang almusal na dala niya, lumipat siya sa desk ni Melinda para samahan sila. Napansin ng matalas na mata na si Hannah si Justin na naglalakad, kaya kumaway siya, sinenyasan siya, "Justin, halika rito at batiin si Sister Melinda, pakinggan natin ang ilang magagandang salita." Ano ang binabati ko sa kanya? Masayang tanong ni Justin. Na-promote na si Sister Melinda bilang Public Relations Department's head. Paano iyon, kamangha-manghang, tama? Tuwang-tuwa na sabi ng isang magandang babae. Medyo nagulat si Justin, at tumingin kay Melinda na napapaligiran ng mga babae. Siya ay tila walang magawa at nahihiyang ekspresyon, ngunit ang kanyang pares ng magagandang mata ay nagpapakita pa rin ng kagalakan sa loob ng kanyang puso. Ito ay talagang karapat-dapat na batiin. Sinabi ni Justin habang itinuturo ang mga bag ng almusal na binili niya. Sa kabutihang palad, nagkaroon ako ng foresight at bumili din ako ng 2 tieg para sa almusal, oo. Bilang isang reg-along pagbati na partikular na inihanda para kay Department Head Brown. Ang lahat ng mga babae ay buong-buong nagprotesta sa kawalang hiyaan ni Justin. Anong uri ng reg-along pagbati ito? Ano ang kailangan ng isang batang babae ng 2 itlog? Hindi sanay si Melinda sa mala superstar na pagtrato. Pagkatapos bumangon upang pasalamatan ang kanyang mga kapatid na babae, nakiusap siya sa lahat na bumalik sa kani-kanilang mga upuan, upang hindi matigil ang oras ng trabaho. Curious na tanong ni Justin, "Sister Melinda, dahil naging department head ka, ano ang mangyayari kay Department Head Morris? Tinatanggol ba siya?" Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata sa kanya. "Anong drivel ang sinasabi mo? Maliwanag na na-promote si Department Head Morris sa mas mataas na posisyon." Anong posisyon? Mukhang nag-resign na ang department head ng Finance Department na si Ma, edad niya ang dahilan. Direkta na ngayon ang department head na naupo sa posisyon bilang pinuno ng Finance Department. Higit pa rito, dahil sa kanyang pambihirang pagganap sa panahon ng pagkaka-ospital ng CEO, nagkakaisang inaprobahan ng Board of Directors si Department Head Morris na humawak sa posisyon ng Vice CEO ng sabay-sabay. Ang nag-iisang Vice CEO sa buong Yellow International, alam mo ba? Ang mga sangay sa ibang bansa ay mayroon lamang isang direktor bilang kanilang pinakamataas na posisyon. Hindi alam kung kailan nakakuha si Cathy ng red bean bun mula sa mga bag ng almusal, nagsalita siya habang ngumunguya ang tinapay. Nagkusa si Department Head Marquez na magbitiw sa tungkulin dahil sa edad. Nakaramdam ng saya si Justin, paano kaya nagbitiw ang matandang iyon sa kadahilanang iyon? Binigyan ni Justin si Melinda, na nasa tabi niya, ng malalim na tingin, at sigurado, bahagyang namula ang magandang mukha ng huli at umiwas siya ng tingin. But this is fine as well, hindi naman magiging awkward kung magkabanggaan sila sa company in the future. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa loob ng bahagyang mahigit 1 buwan na narito si Justin, parehong na-promote sina Melinda at Talia. Direkta na ngayon ang hawak ni Talia ng 2 matataas na poste. Dahil dito, naramdaman ni Justin na may potensyal siyang maging tagapaghatid ng swerte. Sa sandaling ito, pumasok si Talia, na nakasuot ng silver gray na suit. Lalo na siyang nakadamit ngayon, ang kanyang ulo na may magandang buhok ay maayos na sinuklay na walang ni isang buhok na wala sa lugar sa hugis ng bun. Inalis niya ang kanyang contact lens, at sa halip ay nakasuot ng isang pares ng ordinaryong ngunit eleganteng gold-rimmed eyeglasses. Sa kanyang malambot na snow white neck ay nakasabit ang isang nagniningning na platinum necklace chain. Ang kanyang itim na medyas na sinamahan ng kanyang kulay pilak na kulay abo na sapatos na may mataas na takong ay naging sanhi ng kanyang malajade na mga binti, tila napakapinong at nakakaakit. Habang kumpiyansa at kaakit-akit pa rin, nagpakita siya ng mas pambabae na impresyon.
Tumahimik ang lahat ng mga babae sa Public Relations Department habang pinapanood nila si Talia na pumasok sa opisina ng may paggalang at pagbati. Ito ay maliwanag na sa isang edad bago ang 30, siya ay may kakayahang umakyat sa pangalawang pinakamataas na upuan ng isang nakalistang kumpanya. Sa puso ng mga dalagang ito, si Talia ay may isang hindi kapani-paniwalang nakakainggit na halo sa kanya. Inilibot ni Talia ang kanyang tingin sa lahat. Nang dama po ang kanyang tingin kina Justin at Melinda, huminto ito saglit, at nagpakita siya ng isang bihirang makitang mainit at magiliw na ngiti. Melinda, natanggap mo na ang abiso sa promosyon ngayon, tama ba? Naantig, tumango si Melinda, salamat, Department Head. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, alam ng lahat ang iyong track record. Ang ginawa ko lang ay gumawa ng customary recommendation sa Board of Directors. Bilang karagdagan, mula sa araw na ito, isa ka na rin sa antas ng department head, at nakapasok ka sa mas mataas na antas ng kumpanya. Hindi mo kailangang kumilos ng napakaingat. Magiliw na ngumiti si Talia, at ang ilan sa iba pang mga babae ay nagpakita rin ng magiliw na mga ngiti. Tumango si Melinda, medyo mamasa-masa ang mga mata at sinabi niya, sa loob ng 2 hanggang 3 taon na pananatili ko sa kumpanya, maraming tao ang nag-aalinlangan sa akin at sinaksak ako sa likod, ngunit ikaw, Department Head Morris, ay palaging naniniwala sa akin at hindi kailanman nagdala ng anuman tungkol dito. Ako ay tunay na nagpapasalamat. Alam kong marami kang nagawa para sa amin, pero pinili ko na lang na huwag banggitin. Ang ilan sa mga babae ay tumango din bilang pagsang-ayon sa mga salitang iyon. Mukhang inalagaan din sila ni Talia. Sa mundo ng negosyong ito na puno ng malakas na undercurrent, ang mga babaeng ito ay walang magawa sa maraming paraan. Ang isang superior na handang protektahan ang kanilang mga karapatan ay isang karapat-dapat sa kanilang suporta at paggalang. Hindi tinanggap ni Talia ang papuri na ito habang nakangiti at sinabing, hindi iyon malaking bagay, ang ating Yellow International ay isang kumpanyang pinamumunuan ng mga kababaihan, kung hindi tayo nagtutulungan, hindi magiging posible na tayo ay maging kung ano tayo ngayon. Ito ang mga turo ng nakaraang CEO, sana maalala din ninyo silang lahat. Tumango ang mga PR ladies, pinigilan nila ang kanilang karaniwang hitsura ng saya at tawanan, at same time na nakinig. Tumingin si Talia sa lahat ng may nasisiyahang ekspresyon, pagkatapos ay sinabi kay Melinda, Melinda, iimpake ko na ang mga gamit ko sa opisina. Makalipas ang 1 oras, pumunta ka sa opisina ko. Ibibigay ko sa iyo ang trabaho ko. Dapat mo ring ipack ang iyong kasalukuyang desk. Sa hapon, personal na hahanapin ka ng CEO para ka-chat, huwag kang masyadong kabahan dyan, para lang makilala ka niya. Pagkatapos magtalaga ng ilang bagay, papasok na sana si Talia sa kanyang opisina. Sa oras na ito, isang medyo binibini sa opisina ang nagtanong na namumula ang mga mata, Department Head Morris, babalik ka pa ba at bibisitahin kami? Humto si Talia, at tumangala sa kinaroroonan niya, hindi makapagsalita. 126 hanggang 2. Silly, hindi aalis si Department Head Morris sa kumpanya, makikita pa rin natin siya sa paligid ng kumpanya. Isang PR worker ang umalma. Pero malungkot pa rin ako sa loob. Bulong ng isa pang PR worker. Sabay-sabay, ang marami sa mga babae sa opisina ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng pag-aatubili na makipaghiwalay kay Talia. Ang ilan sa mga mas sensitibong babae ay napunit na, at nagsimulang humirit. Kailangang ipikit ni Talia ang kanyang mga mata para pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. With a forced smile she said, "Everybody please cheer up." Tulad ng sinabi ni Mimi, hindi ako aalis sa kumpanya, kung gusto mo akong makita, maaari kang pumunta sa floor ng Finance Department para hanapin ako. Hanggat hindi ito humahawak sa trabaho, tinatanggap kita anumang oras. Today is the date of promotion, and I specially dressed up prettily. You guys shouldn't make me cry, I look really hairy with my makeup was. Nagtawanan ng mga babae, ngunit walang tigil pa rin ang pag-agos ng kanilang mga luha. Pinanood ni Justin ang lahat ng ito na nangyari at medyo naantig sa loob. Nakaramdam siya ng ginhawa sa loob, ang mga magagandang mukha na ito na naging isang team ang nagpapuno ng init sa opisinang ito. Sa wakas ay kinumpirma ni Justin na ito ay isang matalinong desisyon na sumali sa kumpanyang ito.
Hindi ba't ganito talaga ang init na inaasahan niyang maramdaman? Nang dumaan si Talia sa kanya, sinabi ni Justin nang may katapatan mula sa kaibuturan ng kanyang puso, "Congratulations." Nakataas ang mga sulok ng bibig ni Talia, "Natutuwa ka ba na hindi mo kailangang pahirapan ng isang superior na katulad ko? Na maaari mo na ngayong mapayapang maglaro araw-araw?" "Medyo, pero mas lalo akong nag-aatubili na humiwalay. Mas mamimiss kita sa hinaharap." Matapat na sagot ni Justin. Isang bahid ng pamumula ang nagpakita sa mukha ni Talia, nakakailang dila. "Thank goodness hindi ko na kailangan pang maging superior mo." Sa sinabi nito, bumalik siya sa kanyang opisina nang hindi lumilingon. Ang pagpapalit ng mga pinuno ay hindi nagdulot ng labis na kaguluhan sa loob ng opisina, marahil ito ay hindi nakakagulat sa karamihan ng mga tao. Tulad ng lahat ng nagbago ay ang larawan sa opisina ng department head. Pagkatapos ng oras upang tapusin ang trabaho sa gabi, pinatay ni Justin ang kanyang computer at naghanda na umuwi. Sa puntong ito ay tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan ito ni Justin, ito ay talagang isang tawag mula kay Marian. Ang kanyang asawa ay nasa masamang kalagayan mula kahapon ng hapon, at hindi siya umuwi sa buong gabi. Akala niya ay matagal na itong magagalit sa kanya, hindi inaasahan na makatanggap siya ng tawag mula rito ng ganoon kaga. "Aga. Mahal, sa wakas naisip mo na rin ako." Nagbiro si Justin. Matagal na tahimik si Marian bago sinabing, "Nasa kumpanya ka pa ba?" "Ako, anong meron? Nasira ang kotse ko, hindi ito magsisimula." Ang kotse ni Marian ay isang Bentley Arnage na gawa sa England. Ang mga English na kotse ay sikat sa kanilang Class Eco at magandang disenyo at napakagandang pagkakagawa. Nakakalungkot lang na ang mga sasakyan na ginawa ng blockhead na bansang iyon ay may mga nakakainis na pagkukulang. Sa kaibahan sa maselang pagkakagawa nito, ang mga pag-aandar at pagiging maaasahan ng kotse ay mas mababa kung ihahambing sa Germany, Japan, at ilang iba pang mga bansa. Ang mas naging awkward ng mga bagay ay, maging ito man ay Aston Martin, Bentley, o Rolls-Royce, lahat sila ay may maliliit na pagkakamali. Ibinahagi sa kanila ay, lahat ng uri ng mga pagkasira. Walang sabi-sabi na ang mga sasakyang ito mismo ay may hindi mapag-aalinlangan ng teknolohiya, ngunit tiyak na ang mga pino at advanced na teknolohiya ang naging dahilan ng pagkasira ng mga luxury car na ito nang hindi inaasahan dahil sa maraming maliliit na salik mula sa labas ng mundo. Ang pinakaklasikong halimbawa ay ang 10 milyong sterling pound na Bentley ng British Queen Elizabeth II, na nasira at iniwan ang reyna na natigil sa gitna ng kalsada. Sa huli, naiwan ang reyna na walang pagpipilian kundi sumakay ng jeep at malungkot na umuwi. Hindi gumagalaw ang sasakyan ni Marian. Ano ang ibig sabihin noon? Malinaw na nangangahulugan ito na kailangan niya ng isang tao na pauwi sa kanya. Hindi inaasahan ni Justin na ang tawag mula kay Marian ay para sa kakaibang dahilan. Ngunit kapag naisip niya ito, maliban sa isang kadahilanang tulad nito, walang ibang dahilan para tawagan siya nito. Para hindi makita ng ibang tao sa kumpanya, nagkasundo ang dalawa na magkita makalipas ang kalahating oras sa parking lot ng CEO. Sa oras na iyon, halos walang laman ang paradahan ng sasakyan, dahil hindi pinapayagan ng Yellow International ang pag-overtime. Kung gusto ng isang tao na mag-overtime, umuwi at gawin ito. Makalipas ang kalahating oras, masayang naglakad si Justin papunta sa parking lot ni Marian. Si Marian ay nagsuot ng casual na puting damit at hinawakan ng dalawang kamay ang kanyang light brown na Hermes na handbag. Ang kanyang buhok ay parang itim na tinta, at tahimik siyang tumayo sa tabi ng pulang Bentley Arnage. Siya ay tumingin hindi kapani-pani, walang kaibig-ibig at kaakit-akit, nang walang anumang pagkakahawig sa kanyang araw na imahe ng isang matagumpay na babaeng karera. Habang pinapanood ang nagniningning na si Justin na lumakad, naramdaman ni Marian na tila natigilan sa loob. Ang kanilang relasyon ay naging matigas mula sa kanilang pagtatalo kahapon, at si Justin ay hindi umuwi kagabi. Sa una ay galit na galit siya na sinadya niyang huwag pansinin ito sa loob ng 1 o 2 linggo, ngunit hindi niya inaasahan na masisira ang kanyang sasakyan. Ang masaklap pa nito, pagkatapos nitong masira, nakakadismaya niyang naisip na makipag-ugnayan muna kay Justin. Hindi napansin ni Justin ang maraming masalimuot na pag-iisip na pumasok sa isip ng babae.
Wala siyang pakialam na makita si Marian na tumatangging makipag-usap sa kanya, lumapit siya sa kanya at iniunat ang kanyang palad. Anong ginagawa mo? Tumingin sa kanya si Marian na may pagkalito. Susi ng kotse. Nakangiting sabi ni Justin. Ang kotse ay nasira, hindi ito maaaring simulan. Kumunat ang noo ni Marian. Sumenya si Justin gamit ang kanyang mga daliri, ibigay mo lang sa akin. Hindi mo masisimulan, pero hindi ibig sabihin na hindi ko na rin kaya. 127 hanggang 1. Labis na hindi nasisiyahan si Maria na marinig ang mga salitang ito, ano ang ibig niyang sabihin sa hindi niya kayang simulan ito ngunit kaya niya. Maaari bang makilala ng mga kotse kung sino ang taong nagsimula nito? O ipinahihiwatig ba niya na hindi siya kasing galing niya? Nagalit agad ang babaeng ipinagmamalaki mula pagkabata. Malamig siyang ngumuso at sinabing, narito ang mga susi, tingnan natin kung paano mo ito sisimulan. Habang sinasabi iyon ay binitawan niya ang mga susi sa kamay ni Justin. Natural na nahuli ito ni Justin, na parang ang hanay ng mga susi na ito ay hindi kumakatawan sa marangyang kotseng ito na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at sa halip ay isang ordinaryong kotse lamang. Pagkatapos buksan ang pinto sa driver's seat, pinindot ni Justin ang hood release switch, at ang hood ng kotse ay bumungad. Pinanood ni Marian ang ginawa ni Justin, at parehong nag-aalinlangan at namangha, ikaw. Anong ginagawa mo sa kotse ko? Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata sa kanya, tila hindi ganoon katalino ang babaeng ito kung tutuusin, sinabi niya, ano pa ang maaari kong gawin? Kapag nasira ang isang sasakyan, halatang kailangan itong suriin at ayusin. Alam mo ba ang tungkol sa kotseng ito? Bagamat hindi masyadong marunong si Marian tungkol sa mga kotse, alam niya sa pinakakaunti kung anong grado ang kotseng ito na gusto niya. Talagang hindi siya makapaniwala na si Justin, isang kapwa na walang sariling sasakyan ay marunong mag-ayos ng isang marangyang sasakyan tulad nito. Hindi siya pinansin ni Justin, pagkatapos ay lumipat sa harap ng Bentley at sumandal dito para tingnan ang makina at ang mga nakapaligid na mekanikal na bahagi nito. Muli niyang nilinggan ito, pagkatapos ay kinalikot ang ilang bahagi sa paligid bago nag-isip ng mabuti at sinabing, agad bang tumigil ang makina pagkatapos magsimula. Pinag-isipan ito ni Marian, at ito nga ang nangyari, kaya tumango siya. Kakapump mo lang ng gas ngayon. Medyo nagulat si Marian sa loob, hindi pa niya pinaandar ang sasakyan, paano niya malalaman ang tungkol sa kondisyon ng makina? At saka, paano niya nalaman na nagbomba siya ng gas kaninang umaga? Paano mo nalaman? Tiyak na nagbomba ka sa ibang gasolinahan mula sa karaniwan, tama? Sinundan ni Justin ang isa pang tanong. Sa pagkakataong ito, bagamat talagang ayaw maniwala ni Marian, alam ni Justin ang tungkol sa mga kotse, dahil ngayong umaga, dahil natatakot siyang malate sa isang meeting, nagbomba talaga siya sa isang gasolinahan na hindi pa niya nabombahan noon. Oh my God! Pwede bang maliban sa pagtitinde ng tuhog ng karne ng tupa, dati pa siyang mekaniko ng kotse? Walang muwang na nag-iisip si Marian sa loob. Nakahinga ng maluwag si Justin, nalaman na niya ang dahilan, at sinabing, ang kotse mo na ito ay may mas mataas na mga kinakailangan pagdating sa petrolyo na iyong pump-in, ang gas na ibinuhos mo ngayon ay malamang na may mataas na antas ng ethanol, kaya naman hindi man lang masimulan. Ang mga British na kotse, lalo na ang isang marangyang tulad nito ay mas madaling kapitan ng mga kakaibang problema tulad nito, habang ang mga crappy na kotse ay karaniwang walang ganitong problema. Ang ibig mong sabihin ay hindi sira ang sasakyan, at ang gas lang ang problema. Sa wakas ay naunawaan ni Marian. Tumango si Justin, oo, kumain ito nang hindi niya gusto, at iniinis ka. Ang talinghagang ito ay halos mapatawa si Marian, ngunit dahil alam niya ang hindi magandang relasyon sa pagitan nila, agad niyang pinigilan ang kanyang pagtawa. Walang pakialam siyang tumango, naiintindihan ko, tatawag ako bukas para harapin ito, uwi na tayo. Habang sinasabi niya iyon, naglakad siya patungo sa kung saan nakaparada ang sasakyan ni Justin. Pagkatapos sumakay sa kotse ni Justin, si Marian ay naupo ng tuwid at hindi gumagalaw, tahimik na tahimik. Dahil sanay na ang babaeng ito na hindi nagsasalita, si Justin ay nagmaneho. Nang huminto sila sa isang traffic light bago ang expressway, huminto ang isang umuugong na silver gray na Maserati Gran Turismo sa tabi ng kotse ni Justin.
Sa loob ng sasakyan ay may gwapong lalaking nakasunglas na nakasuot ng pulang bulaklak na sando na nakalabas ang dibdib. Nang mapansin niya ang malagatas na BMW M3 sa tabi niya, blanko siyang tumitig dito saglit. Sunod, nakita niya ang side view ng perpektong mukha ni Marian mula sa kalahating bukas na bintana at nagningning ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na naisip niya ay, ang driver sa BMW ay dapat na isang maliit na puting mukha, lecher. Kahit anong tingin niya sa kanya, hindi siya mukhang mayaman. Higit pa rito, ang pagkakaiba sa hitsura sa pagitan niya at ng babaeng katabi niya ay masyadong malaki. Habang nakakaramdam ng disdain sa kanyang puso, isiniwalat niya ang pinaniniwalaan niyang isang kaakit-akit ng ngiti. Ibinaba niya ang bintana ng kotse at sumigaw, "Bro, sino ang nagmamaneho ng BMW? Gusto mo bang makipagkarera?" Sa harap ng pulang ilaw na tumagal ng humigit kumulang 2 minuto, ang inip na si Justin ay sumulyap sa kanya, "Mayroon bang anumang bagay dito para sa akin?" Mula sa Upper Expressway, hanggang sa ikatlong exit nito, iyon ang magiging endpoint. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 20,000, kapag natalo ka, dapat makipag-inuman sa akin ang babaeng iyon doon. Habang sinasabi niya iyon, ang lalaki ay tumingin kay Marian na may malikot na alindog. Kumunat ang noo ni Marian, pagkatapos ay bahagyang umiling kay Justin. Naranasan na niya ang lahat ng uri ng mga romantikong pahiwatig, hanggang sa puntong nakaramdam siya ng manhid at ayaw ng mag-abala sa pagtugon. Ngunit tumango si Justin pagkatapos mag-isip ng kaunti. Aniya, fine, pero kailangang baguhin ang taya. Kung matalo ka, ihinto mo ang kotse mo at hayaan mo akong sipin ito. FK. Akala mo Superman ka? Sinisipa ito. Hindi ka ba natatakot na mabali ang paa mo? Ito ay isang Maserati. Sa tingin mo salad ito. Naiinis na sigaw ng lalaki. Hindi mapakali si Justin na makipagtalo kung ayaw mong makipagkompetensya, pagkatapos ay mawala ka. Sige, mag-compete tayo. Tapos ka na. Ang aking sasakyan ay binago. Ang babae mo ay akin ngayong gabi. Malakas na tumawa ang lalaki, saka nagsimulang humakbang sa accelerator. Muling umugong ang makina ng Maserati Gran Turismo. Pinandilatan ni Marian si Justin. Kung wala sila sa isang expressway, mas pinili niyang bumaba kaagad. Kung gusto mong mabayo, bakit ako ang gamitin bilang taya? Ano sa tingin mo ako? Bahagyang ngumiti si Justin, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ilaw ng trapiko sa harapan. Ayoko kasi na tinatrataw ka bilang pastahan, kaya kailangan kong tumaya sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ugali na ibigay ang asawa ko sa iba. 127 hanggang 2, nakalimutan kong sabihin sayo. Nang hindi na hinintay na sumagot si Marian, marahas na tinapakan ni Justin ang throttle. Ang M3 ay pumutok pasulong na parang arrow. Sabay-sabay ding bumaril ang Maserati. Ang dalawang kotse ay parehong gumamit ng mga makina ng V8, at ang parehong mga makina ay nasa paligid ng 4 na litro, kahit na ang Maserati ay bahagyang mas mataas. Ngunit dahil ang Maserati ay dumaan sa mga pagbabago, ang bilis ng kanilang paunang pagbilis ay hindi maihahambing. Nang makasakay na ang dalawang sasakyan sa expressway, mabilis silang bumilis. Ang puti at kulay abo na mga guhit ay parang mga dragon sa dapit hapon, mabangis na humaharang sa trapiko. Naramdaman lang ni Marian ang isang pagsabog ng matinding G-force, hindi niya napigil ang idikit ang kanyang katawan sa upuan. Bagamat hindi siya isa sa mabagal na pagmamaneho, hindi siya magmaneho ng higit sa 140 km/h. Kadalasan, humigit kumulang 50 km/h o 60 km/h lang ang pagmamaneho niya sa Stonegate. Paano niya mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng isang sports car? Kahit na ang dalawang kotse ay may pinakamataas na bilis na maaaring lumampas sa nakakatakot na 300 km/h mark, ito ay pagkatapos ng lahat ng isang expressway. Habang baliw na nakatapak sa accelerator, ang pinakamalaking pagsubok ay ang kontrolin ang kotse. Tingnan ni Marian ang nakaka-relax na si Justin na mabilis na nagmaneho. Pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan. Maingat na sinulyapan ni Marian ang speedometer, at nakitang nakatutok ang karayom sa maliwanag na pulang numero na 200. Halos mapasigaw siya. 200. Ang baliw na ito ay nagmamaneho sa 200 km/h sa isang expressway na may 90 km/h speed limit.
Ang mga sasakyan sa paligid ay patuloy na inaabutan, at halos mahirap tumingin sa ibang mga sasakyan. Dahil sa disparity sa bilis, maraming sasakyan sa harap ang nagkaroon din ng kamalayan na gumawa ng paraan. Naroon lamang ang Maserati sa gilid na mabilis ding bumaril, ngunit habang patuloy na tumataas ang RPM ng makina at tumama ang sasakyan sa 200, 205, 210, nagsimulang pawisan ang noo ng binata, nahihirapan siyang harapin ang kondisyon ng kalsada. Kahit gaano pa kaganda ang kotse, nakadepende pa rin ito sa kalsada. Nang mapansin ng lalaki na ang kanyang bilis ay nagbibigay sa kanya ng mga problema sa pagharap sa trapiko, nagsimula siyang magkaroon ng takot sa loob, at mahigpit na pinaghigpitin ang bilis ng Maserati. Sa kabilang banda, si Justin ay tila walang pakialam, tanging kapag ang M3 ay umugang sa 240 km/h, si Justin ay huminto sa pagpapabilis. Habang ang isang kamay ay nasa manibela at ang isa naman ay nasa gear lever, patuloy niyang ina-overtake ang mga sasakyan sa harapan. Siya ay patuloy na nag-shuttle sa mga bitek sa trapiko, tulad ng maliksi na kidlat. Pakiramdam ni Marian ay lalabas ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ang katawa-tawang bilis ng mga ito ay nagparamdam sa kanya na ang paligid niya ang bumagal. Bagamat pakiramdam niya ay magiging malaking kabiguan ito sa kanyang sarili, mahina pa rin siyang nagsalita na may humihiling na tono dahil hindi na niya matiis, "You, drive slower. Kung babagal ko siya ay aabutan niya." Masayang sinabi ni Justin, tulad ng sinabi ko, hindi ko gustong ibigay ang aking asawa. Abangan. Huwag mo akong tingnan. Napansin ni Maria na lumingon si Justin, at agad siyang natakot kaya sumigaw siya. Hindi kailanman naisip ni Justin na si Marian ay magkakaroon ng ganitong insecure na hitsura, at hindi niya maiwasang matawa. Pakiramdam ni Marian ay nawalan siya ng mukha, at padalos-dalos na dinagdagan, hindi ako natatakot, nag-aalala lang ako na ma-revoke mo ang iyong lisensya, masyado kang nagmamadali. Ang ekspresyon ni Justin ay medyo kakaiba bilang tugon. Bumantong hininga siya, at nahihiyang sinabi, "Darling Marian, nakalimutan kong sabihin sa iyo ito, wala talaga akong lisensya, kaya hindi ako natatakot na mabawi ito." Naramdaman lang ni Marian ang pag-ikot ng langit at pag-ikot ng lupa, at mapait na ipinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mababaliw na talaga siya kapag tiningnan niya pa ang lalaking ito. Makalipas ang 1 o 6 na minuto, huminto si Justin sa parking spot sa ikatlong exit sa expressway. Pagkalipas ng 2 minuto, lumitaw ang silver gray na Maserati. Tinupad ng binata ang kanyang sinabi. Hindi siya nakatakas matapos makita ang disparity nila sa driving skills at guts. Bagamat hindi siya masaya at nanlulumo, ibinaba pa rin niya ang kanyang bintana at sinabing, "Natalo ako, sige sipa." Hindi ito tinanggihan ni Justin. Pagkatapos maglakad ng isang bilog sa paligid ng Maserati, pinili niyang sip-in ang hood ng kotse, sa mismong logo ng Trident. Hindi man lang nag-alala ang binata. Humikab siya at hindi man lang pinansin. Sipa kahit saan mo gusto, makasira ba ng bakal ang sipa ng tao? Bang! Isang matinding tunog ang sumunod, at naramdaman ng lalaki na parang bumagsak ang sasakyan. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Pagtingin sa ulo ng kotse na sinipa ni Justin, halos maihi ang lalaki sa kanyang pantalon. Ang orihinal na bagong-bagong front hood ng Maserati, ngayon ay malalim na nahuli. Dapat nanloloko ka. Mayroon ka bang mga bigat na nakatali sa iyong binti? Malakas na sigaw ng lalaki. Ang kanyang sasakyan ay sinipa sa ganoong hugis at gusto niyang umiyak. Ngunit nang makita niya kung ano ang ginagawa ni Justin, siya ay natakot kaya siya ay pinagpawisan ng malamig. Nakita niya si Justin na nakaupo sa bonnet ng kanyang sasakyan at isinuot ang kanyang sapatos sa binti na ginamit niya sa pagsipa sa kanyang sasakyan. Espesyal na hinubad niya ang kanyang sapatos para sipin ito kanina. Maging si Maria na nakaupo sa M3 ay tinakpan ang kanyang bibig nang nakadilat ang kanyang magagandang mata. Nakita niya si Justin na hinubad ang kanyang sapatos at tinapakan ang sasakyan gamit ang sarili niyang mga mata. Noong una ay inakala niya na niloloko lang ni Justin, at hindi niya inaasahan ang nakakatakot na resulta. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagdududa sa loob, maliban sa maraming nalalamang wikang banyaga, ano pa ba ang tinatago ng lalaking ito?
Maluwag na isinuot ni Justin ang kanyang sapatos, ngumiti sa lalaki na natakot hanggang sa hindi na makapagsalita, pagkatapos ay bumalik sa kanyang sasakyan. Parang walang nangyari, nagpatuloy siya sa paglalakbay pauwi. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay sumulyap si Marian sa kanya, parang gusto niyang magtanong pero ayaw niya. Nang makitang walang anumang intensyon si Justin na magpaliwanag sa kanya, tumanggi siyang ibaba ang kanyang pride para magtanong sa kanya. Sa huli, maaari lamang siyang magtampo at ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa halip ay unti-unting tumaas ang mga tanong na kanyang pinag-iisipan. 128 hanggang 1. Hindi napigilan ni Yuna na mapangiti sa tuwa nang makita niyang umuwi ang mag-asawa sa iisang sasakyan. Kinuha niya ito bilang ang mag-asawa na naalis ang kanilang hindi pagkakaunawaan at na sila ay naging isang magkatugmang mag-asawa. Pag-welcome sa kanila sa pinto ay sinabi niya, ito ay mahusay. Mas mukha kayong mag-asawa. Sinadya ni Maria na baguhin ang paksa sa pagsasabing, Yuna, huwag kang masyadong mag-isip. Kaya lang nasira ang sasakyan ko. Naninigas ang mga labi ni Yuna nang marinig niya ang mga salitang ito. Hindi niya napigil ang iling ang kanyang ulo ng mapait at mahinang bangulong, mabuti sana kung araw-araw masira ang sasakyan, habang bumalik siya sa kusina para magtrabaho. Nagkunwaring walang narinig si Marian habang dinadala niya ang kanyang bag sa hagdan. Sa kalagitnaan, narinig niyang tinawag siya ni Justin. Sa wakas gusto mong ipaliwanag ang mga bagay sa akin. Nagkunwaring walang pakialam si Marian habang lumingon siya at nagtanong, ano iyon? Itinuro ni Justin ang nakaistilong monochrome na orasan sa dingding, oras na para kumain, ano ang iyong aakyat? Narinig ni Marian ang kadahilanang ito at hindi niya napigil ang makaramdam ng hindi pagbibitiw at nagtanong, wala na bang iba? May iba pa ba? Ano ang gusto mong marinig? Naguguluhan si Justin. Sa totoo lang, hindi ito kasalanan ni Justin. Sa katunayan, hindi gaanong mahalaga at isang maliit na bagay sa isip ni Justin ang dahilan ng pag-deform ng isang kotse mula sa isang walang sapin ang paa. Sa makatuwid, hindi niya akalain na si Marian ay mag-iisip tungkol sa bagay na ito. Ngunit kinuha ito ni Marian bilang pagtanggi ni Justin na magpaliwanag sa kanya at nagkukunwaring kamangmangan. Nakagat niya ang labi habang nakatitig sa kanya, at umakyat sa itaas ng may malakas na kalabog. Napakamot ng ulo si Justin. Pakiramdam niya ay lalong nagiging hindi maintindihan ang babaeng ito. Hindi late bumaba si Marian ng oras na para kumain. Habang kumakain ay tumingin siya sa ilang mga dokumento at kinakagat ang kanyang pagkain. Dahil dito ay napaisip si Justin kung nilunok niya lang ang kanyang pagkain nang hindi man lang naalalang ngumunguya ito. Tila sanay na si Yuna sa ganitong paraan ng pagkain mula kay Marian. Hindi niya ito pinansin. Sa sobrang kasiyahang ngiti sa kanyang mukha, paminsan-minsan ay nagdaragdag siya ng mga pinggan sa mangkok ni Justin. Pakiramdam ni Justin ay may pananagutan siyang itama ang masamang gawin ng babaeng workaholic na ito, kaya inagaw niya ang mga dokumento sa harap ni Marian at inilagay sa kanyang tabi. Ano ang ginagawa mo? Ibalik mo sila sa akin. Si Marian ay nasa kalagitnaan ng seryosong pagtingin sa dokumento at ang pag-agaw nito ay nagdulot sa kanya ng masamang mood. Kailangan mong mag-concentrate sa pagkain. Kung patuloy kang multitasking tulad nito, maaari kang makakuha ng hindi pagkatunaw ng pagkain at mga problema sa tiyan. Nagtatrabaho ka sa araw, at pagbalik mo sa gabi ay patuloy kang nagtatrabaho, hindi ka ba napapagod? Nag-lecture si Justin. Kumunat ang noo ni Marian. Alam niyang masama rin sa kanyang katawan ang ugali na ito, ngunit hindi niya ito pinansin o inaalagaan mula pagkabata. Higit pa rito, hindi siya masyadong natuwa sa paraan ng pagtuturo sa kanya ni Justin, kaya matigas niyang sinabi, hindi ko kailangan ang iyong mga turo, ibalik sa akin ang mga dokumento. Ibabalik ko ito sa iyo pagkatapos kumain. Sagot ni Justin. Naisip ni Marian, sige, hindi ako kakain. Anong magagawa mo dyan? Ngunit habang iniisip niya ito, narinig niyang sinabi ni Justin, kung hindi mo naubos ang 2 mangkok ng kanin, sisirain ko ang mga dokumento. Agad na napuno ng galit si Marian, na may pamumula ng mukha, sumigaw siya, paano ka magiging ganito? Karaniwang 1 mangkok lang ng kanin ang kinakain ko, bakit kailangan kong kumain ng 2 mangkok? Kung hindi ka kakain ay sisirain ko ito ngayon.
Sa pagsasabing iyon, itinaas ni Justin ang dokumento, at nagkunwaring ginagawa ang aksyong panpunit. Nagreklamo si Marian kay Yuna na sa malapit, tingnan mo itong Yuna. Bunibuli ako ni Justin. Nagkunwaring walang narinig si Yuna. Lumiko ang kanyang tingin sa isang bakanteng sulok, halatang ayaw niyang ilagay ang kanyang kamay dito. Sa pagkakataong ito, natakot si Marian. Tiyak na hindi siya magtatagumpay kung susubukan niyang agawin ito pabalik, at maaari pa itong masira sa pros Linzo. Higit pa rito, kayang gawin ng taong ito ang anumang bagay. Bagamat maaaring i-print ang isa pang set, kung gutay-gutay ang copy ang ito, mawawala rin ang mga anotasyong nakasulat dito. Kailangan niyang magsimula muli sa simula. Paano kaya siya makakapayag na maputol ito? Pilit na pinipigilan ang kanyang galit, naiinis na ibinuka ni Marian ang kanyang bibig at sinabing, kakainin ko, kaya bawal mo itong punatan. Inihayag ni Justin ang isang napakasiyahang ngiti. Marahan niyang kinuha ang ilang pinasingaw na isda at mahinahong sinabi, magkaroon ng mas maraming isda, ito ay mapupunan muli ang iyong mga amino acid at magiging kapaki-pakinabang sa sanggol sa iyong tiyan. Namula si Marian, galit siyang sumigaw, anong kalokohan ang binubulalas mo? Kaninong Tommy ang may anak? Malapit na siyang mag-collapse, paanong ang lalaking ito ay walang kahihiyang magsasabi ng mga ganyang salita? Oh, wala na ngayon, pero magkakaroon sa hinaharap. Dapat mo munang itabi ang mga sustansya. Nakangiting sabi ni Justin. Panatilihin muna ang mga sustansya. Akala mo ba kamelyo ako? Tiningnan ni Marian ang karne ng isda sa kanyang mangkok. Minsang naisip niya kung paano inihatid sa kanya ang karne na ito gamit ang chopstick ng lalaking ito, wala siyang ganang kainin ito. Itatapon na sana niya ang karne ng isda, nang mapansin niyang biglang itinaas muli ni Justin ang dokumento at handang punitin ito. Kakain na ako. Nang makita ang matigas ang ulo na babaeng ito sa wakas ay nagsimulang kumain ng kanin at isda, medyo natuwa si Justin sa kanyang sarili. Habang ipinagmamalaki ang kanyang sarili, nagdagdag siya ng mas maraming pagkain sa mangkok ni Marian. Si Marian ay sumuko na sa paglaban. Pinasok niya ang mga pinggan sa kanyang bibig na parang kumakain ng mapait na gamot na Zen Icon, habang ang kanyang pares ng matubig na mga mata ay tila puno ng hinaing. Nadama ni Justin na ang bahaging ito ni Marian ay mas kawili-wili kaysa sa karaniwan niyang kalagayan. Naisip niya na kung makita ng mga empleyado ng Yellow International ang kanilang malamig na CEO na ibinunyag ang ekspresyon ng isang bino-bully na batang babae, ang kanilang mga bibig ay mabibitin. 128 hanggang 2. Pagkatapos kumain, galit na umakyat si Marian para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Sa kabilang banda, nakahiga si Justin sa sofa habang nanunood ng balita. Ang mga nilalaman ng balita na ipinapakita araw-araw sa Huaxia ay halos pareho. Magkakaroon ng balita tungkol sa ibang mga bansa na nagkakaroon ng kahirapan, labanan at natural na sakuna. Ang punto ay maraming tao ang namatay. Pagkatapos ay magkakaroon ng balita tungkol sa kung gaano kahirap magtrabaho ang pinuno ng Huaxia, nakikiramay sa mga karaniwang tao, ang mga empleyado ng gobyerno ay tumutulo ang pawis, nagsusumikap sa kanilang mga trabaho. At sa dulo ay magiging balita tungkol sa mabilis na pag-unlad araw-araw, ang mga taong namumuhay ng masaya at mapayapa. Talaga. Ang mga tao sa Huaxia ang pinaka-pinagpala. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Justin na panoorin ang mga ito ay napakasimple, ang balita sa ibang bansa ay hindi kasing interesante ng mga balita dito. Si Yuna na nasa kalagitnaan ng pagpupunas ng mesa ay masayang nagsabi kay Justin, Young Master, ang ugali ni Miss na hindi pinapansin ang kanyang mga pagkain ay isang bagay na mayroon siya mula pagkabata. Hindi siya dinidisiplina ng matandang mistress at mistress, hindi ko inaasahan na dinidisiplina ni Young Master si Miss ngayon. Humiga si Justin sa sofa at humikab. Nakangiting sabi niya, actually, adults na kaming lahat, naiintindihan namin ang mga bagay-bagay, mahirap lang itago. Madalas nakakalimutan ni Miss ang lahat ng bagay kapag nagtatrabaho siya. Young Master, kung may nakikita kang hindi nararapat, mangyaring ituro ito. Kitang-kita ko na galit lang si Miss.
Tiyak na hindi niya kinamumuhian si Young Master sa kanyang puso, marahil ay natutuwa pa nga siya rito. Sabi ni Yuna na may maliwanag na ekspresyon. Hindi ito naintindihan ni Justin. Nang makitang natapos na ang news program, palitan na niya ang channel para manood ng blind date program na sikat kamakailan. Hindi siya ganoon kainteresado na panoorin ang babae sa programang ito, sa halip ay naramdaman niya na ang mga brothers na itinampok ay talagang kahanga-hanga, mas kawili-wili sila kaysa sa mga ulat sa politika ng ilang stand-up comedians. Sa oras na ito, tumunog ang telepono. Sinulyapan ni Justin ang kanyang telepono at gaya ng inaasahan niya, si Jinky ang tumawag. Hello, Jingjing. Sa kabilang linya, tinawag ni Jinky si Kuya Gibson, at tumahimik sandali. Pagkatapos ay may pag-aalinlangan siyang nagtanong, Kuya Gibson, ang mail na natanggap namin ngayon ay ipinadala mo, tama ba? Isang bahagyang ngiti ang ipinakita ni Justin. Mukhang naipadala na ni Roslyn ang mga gamit sa bahay ni Oldley. Dahil hindi alam ni Oldley at ng kanyang asawa kung paano gamitin ang naturang teknolohiya, hintayin na lang nilang makauwi si Jinky bago panoorin ang nasa flash drive. Maaari mong isipin iyon, hiniling ko sa isang kaibigan na ipadala ito. Walang itinago si Justin. Payapang bumantong hininga si Jinky, lagi akong naniniwala na kahit na minsan ay masyadong mapagmataas ang group leader na si Sawyer, hindi dapat masama ang kanyang karakter, ngunit hindi ko akalain na ganoon pala siya kaklaseng lalaki. Ang babae sa recording ay ang vice principal ng aming paaralan. Karaniwang natatakot sa kanya ang lahat, hindi ko inaasahan na siya. Nariyan din ang ama ni Joren, si Jimmy Talon, iyong head director, principal, vice principal, at level head na lahat ay nakikilahok sa mga ganitong bagay. Kung ang mga bagay na ito ay ipapakita sa iyong paaralan, sa tingin ko ay magiging maganda ang mga rating. Biro ni Justin. Naniniwala si Jinky na gagawin ni Justin ang sinabi niya, at natarante siyang nagsabi, Kuya Gibson, mangyaring huwag. Kung gagawin mo iyon, masisira ang reputasyon ng paaralan, at walang magtitiwala sa ating paaralan. Sa totoo lang, karamihan sa mga guro at estudyante ay nagsisikap sa kanilang trabaho at pag-aaral, hindi ko nais na sayangin ang pagsisikap ng lahat. Tunay na inosente ang isip ng babaeng ito sa mga ganitong pagkakataon, walang magawang ngumiti si Justin, Jingjing, hindi ako ang paparazzi, bakit ko ito ilalantad ng walang dahilan? Ibinigay ko sa iyong pamilya ang impormasyong iyon bilang isang paraan ng konsultasyon, para hindi masyadong magtiwala ang iyong mga magulang kay Joren at sa kanyang ama. Nakahinga ng maluwag si Jinky, tumawa at sinabing, Kuya Gibson, wala kang ideya. Nang i-play ang video, parehong nabigla ang aking ama at ina. Nahihiya silang manood. Nang napagtanto ng aking ina na ang nasa loob ng video ay talagang pinuno ng grupo na si Jiang, nagalit siya. Kung hindi lang siya pinigilan ng tatay ko, dinurog na niya ang bago kong notebook. Dapat mong panatilihin ang video na iyon. Maaari mong piliing ipadala ito sa kanila nang hindi nagpapakilala, sa ganoong paraan, wala silang gagawin sa iyo. Hindi na kailangang magkagulo, sino bang walang maitim na sekreto? Marahan namang sumunod si Jinky, halatang pumayag siya sa pananaw na ito. Sa totoo lang, bago niya nakita ang video na iyon, hindi pa nakakakita ng sex video ang inosenteng babae. Hindi niya akalain na ang una niyang panunood ay isa na bida sa isang kakilala. Higit pa rito, ito ay ang mag-ama ni Jiang kasama ang sikat na priestess na si Miejo ng paaralan. Ang tatlo ay parang hamburger sa isang threesome at talagang ikinabigla ng dalaga. Tip ni Master, si Priestess Miejo ay isang karakter sa Condor Trilogy, na kilala sa pagiging mabangis. Bagamat si Jinky ay napaka-curious kung paano nakuha ni Justin ang video, sanay na siya sa mga sorpresa ni Justin at mataktikang pinili na huwag magtanong. Dahil sa mabigat na pasanin sa kanya ibinaba, nagsalita siya sa mas magaan na tono, Kuya Gibson, magiging malaya ka ba sa mga susunod na araw? Anong meron? Tanong ni Justin. I want to bring you somewhere, pero hindi ko alam kung papayag ka. Sa totoo lang, may isa pang dahilan kung bakit kita tinatanong, ito ay dahil kailangan kong hiramin ang iyong sasakyan para makapaglipat ng mga gamit.
Manghiram ng kotse para maglipat ng mga bagay. Magagawa iyon ng sinumang taxi sa kalye, ngunit natural na hindi naniniwala si Justin na ito ay para sa isang simpleng dahilan. Dapat ay may isang lugar na gusto niya talagang dalhin siya. Bilang isang espesyalista sa pagbili ng almusal, walang dahilan si Justin para tanggihan ang kahilingan ng isang batang babae na hindi man lang marunong magsinungaling. Dire-diretso siyang pumayag dito. Pagkatapos makipag-chat kay Jinky, iniunat ni Justin ang kanyang likod at aakyat na sana sa itaas para maligo at matulog. Bagamat kontrolado na ngayon ang pagbabalik ng kanyang sakit mula sa pagpatay ng mga tao, sinabi ng karanasan kay Justin na kailangan niyang magkaroon ng sapat na pahinga. Sa puntong ito, bumaba si Marian sa hagdan na may dalang maliit na pitaka at tumingin sa paligid. Hindi niya mahanap si Yuna kahit saan, at walang pagpipilian kundi tanungin si Justin, nasaan si Yuna? 129 hanggang 1. Kakababa lang ni Justin sa telepono, at hindi napansin kung saan nagpunta si Yuna. Umiling siya at nagtanong, bakit mo hinahanap si Yuna? Kumunat ang noo ni Marian. Parang may iniisip siya at nanatiling tahimik habang kagatlabi. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Yuna mula sa ikalawang palapag, Miss, anong problema? Parehong nagtaas ng ulo sina Justin at Marian at natulala. Nakita nila si Yuna na nagpalit ng puting pijama at nakatali ang buhok. Nakatayo siya sa may reha sa ikalawang palapag. May purong white facial mask sa mukha niya, nasa kalagitnaan siya ng maintenance for ladies. Namula ang pisngi ni Marian. With a little blaming tone she said, Yuna, kailan ka nagsimulang gumamit ng facial masks? At saka, nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Habang minamasahe ang kanyang mukha, nag-isip si Yuna at sinabing, oh. Well miss, tumatanda na ako at lumalala ang memorya ko, nakalimutan ko na yung binanggit mo. Tiningnan ni Justin ang mukha ni Yuna na ganap na puti, at nalaman na ito ay medyo nakakapresko. Hindi katakataka na nagawa ni Yuna na magmukhang nasa edad 40 siya noong lampas sa 50. Ito ay lumalabas na siya ay gumagawa ng tamang pagpapanatili ng trabaho sa kanyang sarili. But come to think of it, it makes sense since she was overseeing such a large house. Kapag hindi siya abala sa araw, maliban sa pagsasagawa ng pagpapanatili sa kanyang sarili ay halos walang ibang magawa. Bilasan mo Yuna, hihintayin kita. Walang magawang sabi ni Marian. Siya ay nagtatampo na parang batang babae na binubuli ng kanyang mga nakatatanda. Medyo natarante si Justin. Anong bagay ang kanyang inaasikaso na nangangailangan ng kumpanya ni Yuna? Bago makapagtanong si Justin, sinabi ni Yuna, Miss, hindi mo na ako kailangang hintayin. Dati kaming mga babae lang sa bahay. Ngayong ikinasal na si Miss kay Young Master, dapat ay si Young Master na ang sumama sa iyo sa Book City para mamili ng mga libro. Marami pa akong kailangang gawin sa maintenance. Miss, samahan mo na lang si Young Master. Hindi. Agad na sinabi ni Marian na nagtatanggol, Yuna, gusto kong sumama sa iyo. Bumaba si Yuna sa hagdan habang tumatawa, hinihimas pa rin ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha habang sinasabi niya, Miss, medyo matanda na ako ngayon, at hindi na kita makakasama palagi. Sa hinaharap, kailangan mo pa ring gumugol ng mga araw na magkasama bilang mag-asawa. Kung sasamahan kita bumili ng libro, wala na akong maitutulong. Ang pinakamagagawa ko ay tulungan kang magdala ng 2 bag ng mga libro. Si Young Master naman, iba. Pareho kayong mga bata, pwede kayong mag-chat at magpalitan ng opinyon. Tsaka kapag aalis ng bahay sa gabi, masarap lagi na may lalaki sa tabi mo. Magiging komportable ako sa pagpoprotekta sa iyo ni Young Master. Naunawaan ni Justin at tumango. Gusto ng babaeng ito na pumunta sa Book City para bumili ng mga libro. Bagamat hindi pa sila matagal na magkakilala, alam niyang mahilig si Marian sa mga libro. Dati na niyang nakita ang kanyang koleksyon ng mga libro na nasa kanyang pag-aaral. Nagmukha itong maliit na library. Linggo-linggo sa panahon kung kailan siya na-hospital, isang malaking bilang ng mga libro ang kailangang ipadala sa ospital para sa kanyang kasiyahan sa pagbabasa.
Hindi inaasahan na ang CEO na ito na may malamig at malayong karakter ay nagpumilit na samahan siya ni Yuna na bumili ng mga libro sa Book City. Para siyang batang babae na gustong mamili ang kumpanya ng kanyang ina. Agad na hindi nakaimik si Marian. May katuturan ang sinabi ni Yuna. Bagamat nakaramdam siya ng kirot sa loob, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaunting hindi maipaliwanag na pag-asa sa mungkahi ni Yuna. Ngumiti si Yuna, pagkatapos ay sinabi kay Justin, "Young master, kaunti lang ang kaibigan ni Miss mula pagkabata. Mahilig siyang magbasa ng mga libro kaya naman halos kailangan niyang pumunta sa Stonegates Book City buwan-buwan para bumili ng 1 toneladang libro." Dati, kapag nasa paligid ang matandang mistress at mistress ay sinasamahan nila si Miss. Ngayong wala na sila, isang matandang tulad ko na lang ang makakasama ni Miss. Hindi siya sanay na mag-isa pumunta doon. Pero mabuti naman ngayon. Kasama ang young master dito, maaari akong magretiro ng marangal sa tungkuling ito. Sa sinabi nito, binigyan ni Yuna si Justin ng isang nakakapagpalakas na tingin at dahan-daang bumalik sa itaas. Ang maliit na problema ni Marian ay itinuro ni Yuna at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa paligid ni Justin. Buti na lang, with her usual cold expression walang awkwardness na mapapansin. Alam ni Justin na manipis ang bat niya, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Sabi niya, "Terena, hindi ligtas na pumunta ka mag-isa sa gabi, hayaan mo akong samahan ka." "Alam mo ba ang lokasyon ng Book City ng Stonegate?" Tanong ni Marian. "Ayoko, pero pwede mo na lang akong ihatid doon." Sagot ni Justin. Bahagyang umiling si Marian, "Ako na ang magdadrive." Napakahalaga ba nito? Natarante si Justin. Mataimtim na tumango si Marian, at may seryosong tingin sa kanyang mukha na sinabi niya, "Napakahalaga, ayokong mamatay sa kalsada dahil lang sa gusto kong bumili ng mga libro." Makalipas ang kalahating oras, nakaupo sa itim na Mercedes SLK ni Marian na mula sa koleksyon sa kanyang garahe, dumating ang dalawa sa Stonegates Book City. Napuno ng buong Book City ang isang gusali na mahigit 20 palapag, at ang mga aklat ng lahat ng genre ay matatagpuan dito. Ang bilang ng mga neon lights at ang daloy ng trapiko sa lugar na ito ay mas kalat kaysa sa ibang mga lugar. Gayunpaman ang bilang ng mga taong bumabagta sa loob at labas ng Book City ay marami. Sa kabila ng materialistikong buhay na walang kapantay sa panahong ito, ang mahiwagang imbensyon na tinatawag na mga libro ay hindi kailanman namatay. Ilang mga siyentipiko ang nagpahayag na ang mga libro ay aalisin ng mga e-book reader at iba pang mga tool at papel ay lulubog sa mga ilog ng kasaysayan. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang mga libro ay may isang lugar sa mundong ito na hindi mapapalitan. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang mga libro ay isa sa ilang bagay na hindi pa naaalis ng pag-unlad. Ang dahilan ay napakasimple, kapag ang isang tao ay nakakita ng isang e-book reader, kadalasang mayroon silang dalawang pagpipilian, magbasa o hindi magbasa. Gayunpaman, kapag nahaharap sa isang libro, maaaring piliin ng isang tao na casually flip through. Ang isa ay kailangan lamang na i-flip ang mga pahina upang magkaroon ng magaspang na pag-unawa sa kung ano ang nasa aklat. Ito ay isang bagay na hindi naabot ng mga mambabasa ng e-book. Si Justin ay dumaikit sa tabi ni Marian, at pumasok sa Book City. 129 hanggang 2. Sa isang dalisay na mukha na walang make-up, at isang puting damit na tila nalaban ng maraming beses, ang paraan ng pananamit ni Marian ay hindi maaaring maging mas karaniwan. Sa kabila nito, marami pa rin ang tumitingin sa kanya. Mayroong maraming mga tao na nagsiwalat din ng hindi nakukuhang pagnanasa sa kanilang mga mata. Dahil dito, lubos na naunawaan ni Justin kung bakit kailangan ni Marian ng taong makakasama niya. Sa ganitong masikip na lugar, talagang delikado para sa isang dalagang tulad niya ang maglakad-lakad ng mag-isa. Matapos sumakay ng elevator sa mahigit 10 palapag hanggang sa seksyon ng kultura at kasaysayan, lumabas si Marian sa elevator. Napansin niya si Justin na sumusunod sa kanya, at nakaramdam siya ng sobrang awkward, kaya sinabi niya, "Pwede ka na lang mag-isa, hintayin mo lang ako sa ibaba." "Hindi ako nandito para tumingin ng mga libro, nandito ako para bantayan ka." Sagot ni Justin.
Hindi na ako bata, ano ang inaalagaan mo? Si Marian ay hindi nasisiyahan. Walang pakialam si Justin, kailangan mo lang asikasuhin ang sarili mong negosyo. Dahil hiniling sa akin ni Yuna na alagaan ka, natural na susundin ko ang kanyang mga tagubilin. Huwag kang mag-alala, hindi kita iistorbahin, pwede kang tumingin hanggat gusto mo. Alam ni Maria na walang magandang wakas sa lahat ng ito kung ipagpapatuloy niya ang pakikipag-usap sa rogue na ito, maaaring magalit siya hanggang sa mamatay. Sinaman niya ito ng tingin saglit at nagsimulang maglibot sa maayos na mga bookshelf pagkatapos. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming tao sa loob ng Book City, ito ay mapayapa. Hindi naman kasi masikip dahil sa laki ng sahig. Ang mga genre na binasa ni Marian ay may napakalaking hanay. Mula sa mahigit 10 palapag, papasok siya sa bawat palapag upang pumili ng ilang libro at ilagay ang mga ito sa basket ng mga libro. Nang makaakyat sila sa ika-18 palapag, ang sektor para sa fashion at disenyo, si Justin ay may dalang 2 buong basket ng mga libro na may pinagsamang bigat na hindi bababa sa 100 libra. Dati nang dumating si Marian sa Book City kasama si Yuna. Dahil pareho silang babae, hindi na sila makakapagpatuloy pagkatapos mapuno ang isang basket. Napakahirap na bumaba hanggang sa ibaba upang itabi ang mga ito bago bumalik upang kumuha ng higit pa. Ngayong narito na si Justin, mas nakaka-relax si Marian. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga libro ang kinuha niya basta't mailagay niya ang mga ito sa mga basket na hawak ni Justin, kaya kailangan lang niyang pumili at hindi na kailangang isaalang-alang na dalhin ang mga ito. Ang babae ay labis na engross sa sandaling ito. Wala siyang ideya kung gaano karaming mga libro ang kanyang napili at walang kamalayan sa pagkapagod habang siya ay nag-shuttle sa pagitan ng mga bookshelf at nagbabrowse sa bawat libro. Nakita ng ilang customer na dumaan ang malalaking basket sa mga kamay ni Justin na puno ng mga libro. Binigyan nila si Justin ng mga tingin ng paghanga at aliw. Sa kanilang pananaw, tiyak na mabibiyak ang mga braso ng lalaking ito. Gayunpaman, nang makita nila ang mukha ni Marian, nakaramdam ng kagaanan ang mga customer na iyon. Naniniwala sila na sinusubukan niyang makuha ang pabor ng babaeng ito. Ang ilan sa mga kabataang lalaki na customer na nakakita sa kasalukuyang estado ni Justin ay agad na inalis ang anumang iniisip tungkol kay Marian, para sa isang babaeng tulad niyan ay napakahirap pakitunguhan. Si Justin ay walang malasakit dito. Hindi niya naisip kung ang bigat na dinadala niya sa kanyang mga bisig ay lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Hanggat kasya ito sa basket, wala siyang sasabihin. Matapos lampasan ang fashion at design floor, dumating ang dalawa sa huling palapag. Ito ay isang espesyal na palapag para sa mga pambihirang banyagang gawa. Kakaunti lang ang mga tao sa palapag na ito, kung tutuusin, karamihan sa mga aklat dito ay mga wika tulad ng French at Spanish. Kaunti lang ang nakakabasa ng mga aklat na ito, habang kakaunti pa ang mga handang maglaan ng oras sa pagbabasa nito. Tiningnan ni Marian ang seksyong ito at biglang naalala ni Justin ang baluktot na kasanayan sa wikang banyaga na naging dahilan para maging siya ay nawalan ng salita. Casual niyang tinanong, nababasa mo ba ang lahat ng libro dito? Sinulyapan sila ni Justin. Karamihan sa mga ito ay mga wikang kanluranin at ilang wika sa Timog Silangang Asya at Gitnang Silangan. Wala nang mas minor na wikang sinasalita sa Africa at Latin America, kaya tumango siya, nababasa ko silang lahat. Si Marian ay orihinal na gumagawa lamang ng casual na pahayag. Hindi niya inaasahan na talagang sasabihin ni Justin na naiintindihan niya silang lahat, at hindi niya maiwasang maramdaman na nagyayabang lang si Justin. Mayroong higit sa 20 wika sa antas na ito, upang bigyan si Justin ng isang maliit na aralin para sa pagsasalita ng walang pag-iisip, mahinahon niyang naglakad patungo sa seksyon ng Albanian sa isang mapaglarong mood. Ang Albanian ay ang opisyal na wika ng Serbia, Yugoslavia at ilang iba pang mga bansa. Dahil pinagsama nito ang bokabularyo ng mga wikang Griego, Italiano at Slovak, ito ay itinuring na isa sa mas tuso at mahirap na mga wikang Europeo. Casual na dinampot ni Marian ang isang mabigat na libro na may itim na pabalat at walang kabuluhang naglipat sa isang pahina.
Ang bundle ng mga salitang Albanian sa pahina ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Dahil sinabi mo na naiintindihan mo ang lahat ng mga wika dito, maaari mo bang isalin sa akin kung ano ang nasa pahinang ito? Tumingin si Marian kay Justin ng maliwanag. Mukhang wala siyang 3 oras na namimili sa Book City. Mabilis na sumulyap si Justin, at awkward na ibinuka ang kanyang mga labi bago siya nagtanong, hindi ko ba masasabi? Nahihirapan akong sabihin ito ng malakas. Huwag na kayong magdahilan, hindi ba nagsasalin lang? Hindi ba't sinabi mong alam mo ang lahat ng mga wikang ito? Ano ang mahirap dito? Inaabot ko pa nga ang libro para sa iyo, kaya kailangan mo lang sabihin. Patuloy siyang hinimok ni Marian. Nasa kanyang magagandang mata ang kasiyahan at saya. Pakiramdam niya ay sa wakas siya ang nang ibabaw, at natalo niya si Justin kahit minsan. 130 hanggang 1. Bumantong hininga si Justin, ikaw ang pumipilit sa akin na sabihin ito, okay. Huwag kang mag-aksaya ng oras, go on. Gayunpaman, binabalaan ko kayo, napaka-advance na ng teknolohiya ngayon. Maaari akong gumamit ng tool sa pagsasalin upang malaman kung ikaw ay nagsasalita ng walang kaparerekon. Kaya kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Si Justin ay tumingin sa kanya ng kakaiba, tumahimik, at nagsimulang magsalin. Dumating si Joseph, marahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ko. Naririnig ko ang pagtibok ng puso ko, na puno ito ng uhaw sa pagmamahal. Hindi ko alam kung dapat ba akong bumangon para pigilan siya. Katabi lang ni Sil. Siya ang nakatatandang kapatid ni Joseph at ang aking asawa, ngunit sa sandaling ito, pareho namin siyang pinagtaksilan. Nang ang pagsasalin ay umabot sa puntong ito, si Marian ay nakatitig sa kawalan, ngunit siya ay nanatiling tahimik. Tumingin siya kay Justin nang may pagdududa, hindi niya kayang hatulan kung nagsasabi siya ng totoo. Si Justin ay maaari lamang magpatuloy sa pagsasalin ng walang magawa. Hinalikan ni Joseph ang earlobe ko, at ramdam ko ang pag-init ng katawan ko. Gaano na ba katagal, mahal kong Joseph, para kang mainit na pagan sa malamig na taglamig, isang makulimlim na puno sa tag-araw, at hindi ako makakalayo sa iyo, mahal, halikan mo ako, kunin mo ako, kalimutan mo na kung sino si Daphne, kalimutan mo kung sino ka, tayo ay isang kaawa-awang pares ng magkasintahan. Hinalikan ni Arthur ang aking dibdib. Tumigil ka. Sa wakas, si Marian ay hindi na nakapagpatuloy sa pakikinig, ang pamumula niya ay umabot sa kanyang tenga. Matapos isara ang libro, nang gigigil niyang sinabi, bakit ka ba nagkakaganito? Kahit hindi ka makapag-translate, huwag ka na lang gumawa ng kung ano-ano. Ayos lang kung gumawa ka ng kahit ano, pero bakit ka gumamit ng mga vulgar na salita? Hindi alam ni Justin kung matatawa o maiiyak, wala akong ginawa, iyon ang nakasulat sa libro. Sinong maniniwala sa iyo? Siguradong nagsisinungaling ka, paano magkakaroon ng ganitong nilalaman sa aklat na ito? Hindi kaya alam ng mga taong nag-inspection tungkol dito. Paano malalaman ni Justin kung paano napunta rito ang isang librong tulad nito? Gayunpaman, nakakagulat na hindi matanggap ni Marian ang ganoong kwento. Parang napaka-conservative talaga ng asawa niya sa aspetong ito. Dapat niyang malaman na ang gayong paglalarawang pagsulat ay ganap na normal sa ibang bansa. Sa sandaling ito na ang isang matangkad, kulay abo na matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong sweater at salamin sa pagbabasa ay lumakad mula sa kabilang side ng bookshelf at magiliw na nagsalita kay Marian, Miss, ang batang ito ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekon. Nakita ko na ang librong iyon dati, may mga ganyang talata talaga sa libro. Naguguluhan na tumingin si Marian sa matanda, ikaw ay. Ang apelyido ko ay Sullivan, maaari mo akong tawaging matandang Sullivan. Dalubhasa ako sa pagsasaliksik ng mga wikang Indo-European, kaya naiintindihan ko ang Albanian. Dapat tama ang isinali ng batang ito. Naalala ko na ang aklat na ito ay pangunahin ng tungkol sa isang babaeng Serbiano na nag-aalala kung ipagkanulo niya ang kanyang kasal, at ang pangalan niya ay Daphne. Paliwanag ni Old Sullivan. Malinaw na hindi iisipin ni Marian na ang isang mabait na matandang lalaki ay makikipagsanib puwersa kay Justin para lokohin siya sa hindi malamang dahilan.
Bagamat alam na niya ngayon na mali niyang inakusahan si Justin, nang tingnan niya ang mukha ni Justin, nakaramdam siya ng kirot sa loob. Paanong naging napakatalino ng lalaking ito, paano pa niya nalaman ang gayong malabong wika? Salamat, matandang Sullivan. Nandito ka rin ba para tumingin ng mga libro? Medyo nagpapasalamat si Justin sa matandang ito. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Nakangiting umiling ang matandang Sullivan, narito ako para magbasa ng mga libro sa aking asawa. Pagkasabi nito ay itinuro niya ang isang matandang babae sa wheelchair sa kabilang dulo ng bookshelf. Siya ay mukhang higit sa 60 taon na rin, at tila mahina na. Hindi magamot ng maayos ang katerate ng misis ko kaya nabulag siya at hindi na marunong bumasa. Noong nakaraan, nagtrabaho kami sa parehong sentro ng pananaliksik. Hindi namin nakalain na magbubulag-bulagan siya pagtanda namin. Sa aming linya ng trabaho, ang pagiging hindi nakakakita ay nangangahulugan ng pagiging inutil. Ang aking asawa ay nananatili sa bahay nitong mga nakaraang taon, at nagsimulang magkaroon ng Alzheimer's. Nag-alala ako para sa kanya, kaya huminto ako sa aking trabaho at sinimulan ko siyang dalhin dito araw-araw upang basahin ang kanyang mga libro. Dinadala ko rin siya sa paglalakad. Sa paggawa nito, maaari niyang maiwasan ang pagiging magulo, at maaaring mas marami siyang maalala. Nang banggitin ni Old Sullivan ang sensitibong paksang ito, medyo nabasa ang kanyang mga mata. Noong nakaraang taon, tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko. Naalala niya na Sullivan ang apelyido ko, pero hindi niya maalala ang buong pangalan ko. Sa pag-iisip noong bata pa kami, ang aking asawa ay isa ring sikat na espesyalista sa Research Institute. Sinong mag-aakala na makakalimutan niya ang pangalan ko kapag tumanda na kami? Walang paraan na hindi ako mag-aalala. Sa kanyang malinis na pag-iisip, labis na nalungkot si Marian para sa matandang mag-asawang ito matapos makinig sa kanilang kwento. Inaliw niya ito, matandang Sullivan, huwag kang malungkot, gagaling si Mrs. Sullivan. Haha. Tumawa ang matandang Sullivan nang walang pagpipigil at sinabing, mahirap para sa kanya na gumaling. Tanggap ko na ito, maalala man niya ako o hindi, maaalala ko siya. Maaalala ko ang mga dekada nating pagsubok at paghihirap, at sapat na iyon. Sa ilang taon pa, magiging tambak na tayo ng abo, pero dahil magsasama-sama tayo hanggang sa dulo, ayos lang. Nang marinig ito nina Justin at Marian, natahimik sila. Ang mga salita ng matandang ito ay parang walang pakialam at karaniwan, ngunit puno ito ng kung ano ang pinakamahalaga sa mundong ito. Biglang tiningnan ng matandang Sullivan ang dalawa na may nakatagong kahulugan, at sinabing, kayong dalawa ay mag-asawa rin, tama ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.